Dear Chacha, sa lahat ng bahagi ng bahay na to, naalala pa rin kita. Iyon lakad mo na may kasamang talon habang pababa ka ng hagdan. Ang itsura mo tuwing magbubukas ka ng pinto na parang hindi tao ang pinagbuksan mo kundi possibility. Ang sabi mo, hindi mga kahoy na kaukit sa bahay kundi mga alaala. Tama ka, dahil nang puntahan ko ang kusina, parang nakikita pa rin kita. Nag-aaral ka magluto ng paborito mong kaldereta. Nasa kwarto pa rin ang scent na lavender at sa puno ng akasa ay nakaukit pa rin ang mga pangalan natin. Parang isang pangakong hindi kayang burahin ng panahon o ng kahit anong sakit. Ang hirap. 2 taon na pero parang kahapon lang ikasama pa rin kita. Anong karapatan ng mundo na mag-move on nang wala ka? Bakit hindi pa rin lumulubog ang mga isla ng Pilipinas? Paano may underpass pa rin ng Circle o LRT sa monumento? Paano may mga tao pa rin na nakukuhang maging masaya? Para sa ng Valentine's Day o kahit anong okasyon kung hindi naman kita kasama. I love you, Chacha. I still do. Kung kailan ito mawawala, hindi ko alam. Parang puno ng akasya ang puso ko. Nakaukit na ang pagmamahal sa'yo. Missing you everyday, Kikoy. Itiniklop ni Shaira ang pangalawang sulat ni Kikoy na binasa niya. Parehong-pareho pa rin ang nararamdaman niya. Overwhelmed pa rin siya sa pagmamahal ni Kikoy kay Chacha. Pangalawang sulat na iyon, sa pangalawang taon, nawala na si Chacha. Obviously ay hindi pa rin nakaka-move on si Kikoy. Pati tuloy siya ay nilulukubahan ng lungkot. And it was not even her own sadness. Nakakahawa yata ang sakit na nararamdaman ni Kikoy dahil parang nararamdaman din niya iyon. Sa ilang sandali pilit niyang inilagay ang sarili sa sitwasyon ni Kikoy. Paanong kung siya ang taong namatayan ng taong minamahal, iyong sa halip na third party at kapalaran ng kalaban ng pagmamahalan nila? At paano kung siya ang talo sa laban na iyon? Could she go on living when her heart already died? Pero kahit anong pilit ni Shaira ay hindi pa rin niya ma-imagine ang sarili sa ganoong sitwasyon dahil nakakalungkot mang isipin ay wala pa siyang nararanasan na ganoong klaseng pagmamahal. Ang akala niya noon basta kinilig siya at natutong mag-ara at mag-alala para sa ibang tao at bumuo ng pangarap kasama ang taong iyon ay nagmamahal na siya. Pero ano nga ba ang totoong pagmamahal? Dahil kung pag-ibig ay si Chacha para kay Kikoy, kung ang ibig sabihin niyon ay paglaban sa mundo at paglimot sa kanyang sarili, kung hindi yun pulos kilig at pagpaplano ng kanilang kinabukasan, ang tanong, nagmahal na nga ba talaga siya? Noon lang uli niya na-realize na dahil okupado ang paghahanap kay Kikoy ang isip niya, ni wala siyang oras na malungkot para sa sarili. Kung sana'y mayroon silang kahit anong lead na nalaman tungkol kay Kikoy, ang kaso ay wala. Ang sabi ni Frank, baka raw pet name lang ng isa't isa iyon sa mga itong pangalang Kikoy at Chacha. Baka raw sa ibang pangalan kilalang dalawa. Mukhang tama nga ito. At kung ganun nga, mas mahihirapan silang hanapin si Kikoy. Ang underpass sa Circle at LRT sa monumento, may 2 lugar pa siyang hint para makakuha ng lead kung saan matatagpuan si Kikoy. Pero mas malabong may makakilala sa taong hinahanap nila roon. Alangan naman tanongin nila ang lahat ng dumaraan sa underpass kung may kilalang Kikoy ang mga iyon o magpa-survey sa LRT. Kung pamilyar sa mga iyon ang pangalan Chacha, naisip na rin niyang umupa na lang siya ng private investigator. Pero sa huli hindi pa rin niya nagustuhan. Mas gusto niyang siya naghahanap kay Kikoy. It was her personal quest. Ayaw niyang basta ipagkatiwala na lang yun sa iba. Besides, she liked being in the places Kikoy mentioned in his letters. Malay ba niya kung sa mesa pinapwestuhan nila ni Frank sa ambitions ay doon din nakapwesto sina Kikoy at Chacha dati. Si Kikoy na hawak ang kamay ni Chacha habang nakasuot ng maroon na scarf ang huli at sabay na nangangarap ang mga ito sa puso ng Cubao. Nang dahil din kay Kikoy, ang bahay na tinitirhan niya hindi na lang basta isang bahay para sa kanya. Kung para kay Chacha, it was a witness of her love for Kikoy. At para naman kay Kikoy, it was a house of Chacha's memories sa kanya. It was a reminder of true love, just like Kikoy's letters. Lumabas siya at pumunta sa likuran ng bahay, sa puno ng akasya. Inukita niya yon hanggang sa makita niya ang hinahanap. Ang mga pangalan nito ni Kikoy at Chacha. Hindi Kikoy loves Chacha ang nakaukit doon. Wala rin makikitang panaag ng puso o kahit anong pwedeng magpahiwatig ng walang kamatayang pagmamahal. It was just their names na nakaukit sa itaas ng pangalan.
Pati sa pag-ukit niyon ay naramdaman at tila nakikita niya na inuna pa ni Kikoy iukit ang pangalan ng babaeng pinakamamahal nito. Pagpihit niya ay nasapasinghap siya dahil halos magka-nose-to-nose na sila ni Frank na nasa likuran na pala niya. Kanina pa kaya ito roon? Bakit hindi niya ito naramdaman? Naroon na naman sa mukha ni Frank ang isa sa mga ekspresyon nito kapag sa tingin nito ay walang nakatingin dito. Dark and painful. Maybe she was just overanalyzing him again. Pero para sa isang masyadong masayahing tao na tulad nito, hindi niya alam kung saan nanggagaling ang negatibong emosyon na iyon. Then Frank broke into a grin that could sweep any self-respecting woman, including her, off her feet. But she refused to be swept off her feet. She was 29, cynical and broken-hearted. He wasn't even her type, but his smile was like toxic, spreading a funny feeling all over her body until it finally settled in her belly and interacted with the food she ate on her lunch. Shit, naiusal niya dahil walang epekto ang pag-psych niya sa sarili. Humawak lang ang pagkaganti nito. Anong shit? Shit na ang pogi ko o shit na nandito na naman ako? Mariin siyang napapikit para makabalik siya sa kanyang kinatunuan. Bakit ka ba nandito? Kinakabahang tanong niya. Kung bakit siya kinakabahan ay hindi niya alam. Dahil ba iyon sa sinupulan niya ng kanta? It might be you. Stupid song and stupid grin. Napatingin siya sa kanyang braso. Ang stupid bracelet. Bakit ba hindi na lang niya yung tinanggal? Sinundan yata ni Frank ang tingin niya. Bagay sa'yo, komento nito. Sa sinabi nitong iyon ay parang nabulabog na naman ang laman ng ngiti niya. Huwag mo ipagpapasnatch yan ha. Ipasnatch mo ng braso mo, wag lang yan. Nakangisin saba pa nito. Inulit niya ang tanong dito kanina dahil ayaw niyang pinag-usapan ng tungkol sa bracelet dahil hindi pa rin niya maintindihan ng sarili kung bakit hindi na lang niya isauli iyon dito o ipilit na bayaran niyon. Maybe because she knew that he bought the bracelet in good faith. Gusto lang siya nitong pasayahin at sasama ang loob nito kapag hindi niya yung tinanggap. Dahil kung ano-anong iniisip niya ay hindi niya naintindihan na isinagot nito. Ano? Tanong na lang uli niya rito. Ang sabi ko, nilapitan kita para alamin kung saan tayo pupunta para hanapin si Kikoy. Sagot nito. Sinabi niya rito ang tungkol sa Quezon Memorial Circle at Monumento. Sumang-ayon agad dito na puntahan nila ang lugar na iyon. But because he was Frank, he needed to add something against Kikoy. Masyadong obvious ang pagiging common ng tao sa Kikoy na yan Underpass at LRT? Can't he be more original? She simply rolled her eyes at bago sila tuluyang makaalis ay ilang beses pa siya nagpabalik-balik sa loob ng kanyang bahay dahil naiwan niya ang susi, ang wallet at maging ang cellphone niya. Tinawanan na lang siya ni Frank at sinabing ang cute daw niya. Pakiramdam ni Frank ay parang panaginip ang pagdaan nila uli sa underpass papunta sa circle. Matagal na noong huling dumaan siya roon at nag-aaway pa sila ni Chacha ng panahong iyon. Naalala pa niya na umuulan ng araw na iyon at pinagseselosa ni Chacha ang ex-girlfriend niya na hindi na niya matandaan kung sino. Hindi na niya matandaan kung bakit sila nag-underpass pero tandang-tanda pa niya mga sinabi niya rito. Mamamatay na ang may third party. Hindi tayo lalabas ng underpass na to hanggat hindi ka naniniwala na walang ibang babae sa buhay ko. Kahit mapuno pa ng tubig ang underpass na to, we will stay here, Chacha. We will stay here until you realize that there's nobody in this world I would rather be with than you. Even if you are the crazy, jealous girlfriend who picks a fight on any rainy night in an unlikely place like this. Walang aalis dito. Dito lang tayo. Naalala niya kung paano ngumiti si Chacha pagkasabi niya niyon at isinandig nito ang ulo sa dibdib niya habang paulit-ulit ang sinasabi ng mga salitang word na sorry at I love you. But he was no longer part of that scene. In that memory, he was now in the underpass where it was no longer raining and he was no longer fighting about a silly ex-girlfriend. At sa unang pagkakataon ay nagustuhan niyang naroroon siya. Because at that moment, the sun was smiling and nobody was fighting. Wala nang maulan na gabi ng LQ. Dahil nang puntahan nila ni Shaira ang underpass, ay tirik na tirik ang araw sa labas. Nauna siya sa paglalakad kay Shaira pero mayat maya nililingon niya ito. Pero nang hindi niya siya makatais,
ay iniabot niya ang isang kamay nito at hinawakan iyon. Diretso lang nang nakatingin si Shaira sa unahan nang maramdaman niya ang kamay ni Frank na humawak sa kamay niya. Napatingin siya rito. Nauuna pa rin itong maglakad sa kanya at hindi siya nilingon. Was he even aware that he was now holding her hand? Pinakiramdaman niya ang nakahawak nitong kamay sa kamay niya. It was warm and it felt nice, samantalang ang kamay niya ay pasmado at bahagya ng pinagpapawisan. Pero tila baliwala yun kay Frank. Hindi naman niya basta mabawi ang kanyang kamay mula rito dahil ayaw niya magpaka-ipokrita. She liked it. She enjoyed holding hands with him. Dahil sa pagkahawak ni Frank sa kamay niya ay para siyang nasa time portal. Parang hindi history ng Quezon City ang dinadaanan nila kundi history ng buhay niya. At sa halip na picture ng mga naging mayor ng syudad ang nakikita niya ay ang mga tao na once upon a time ay nakakasalamuhan niya na naroroon. Her first crush, ang bully sa playground na nangungulimbat ng candy at laruan para ibigay sa kanya, 6 na taon siya noon. All her dental appointments sa sakid dahil lagi siyang binibilhan ng ice cream pagkagaling niya sa kanyang dentist. Her first kiss under the mango tree at the back of the principal's office. She slapped the boy after he kissed her and he ultimately became her first boyfriend. She was in 6th grade at that time. Japai's graffiti, Jolly's laughter, the booming laughter of her father, the quiet smile of her mother, at ang mga ate niyang sabay-sabay sila nagiging flower girl sa parehong kasal dahil nag-aaway sila kung isa lang ang kukunin sa kanila. Ang bawat alaalang iyon ay nagpapangiti sa kanya at dahil iyon sa masarap na pakiramdam ng pagkakahawak ni Frank sa kamay niya. Bago pa niya namalayan ay nakalabas na sila ng underpass. It was like taking a trip down the memory lane, pleasant memories that were triggered by one special feeling. Dahil siguro sa nararamdamang init ng araw sa labas ay dagli rin siyang natauhan. Bakit siya pumapayag na magpahawak ng kamay sa lalaking hindi naman niya boyfriend, ni hindi nga nito naliligaw sa kanya? Siya pa nabuwan ng binibilang bago sagutin. Ang isa niyang manliligaw, siya na kahit kailan ay hindi nagbigay ng motibo sa kahit sinong lalaki. Pero siya rin naman ngayon na hindi man lang nakapag-react sa pagkakahawak ni Frank sa kamay niya. She wanted to be mad, fake mad just to redeem herself. Pero ang nakayaanan lang niya ay ang pasimpleng pagbawi ng kamay niya sa pagkakahawak ni Frank na nagpalingon dito sa kanya. Nagtatakang itsura nakikita niya rito. Bakit pakiramdam niya ay kailangan niya mag-explain dito sa iginawin niya? Pawis na kasi eh. Hindi ito mimik na at basta na lang inabot uli ang kamay niya at muling naglakad. At ayaw talaga niyang bitawan na. Kinikilig na tili ng isang bahagi ng isip niya. Nang nasa circle na sila ay umupo sila sa lilim ng isang puno na hindi niya alam kung anong tawag. Nasa tapat sila nagtitinda ng dirty ice cream na pinalilibutan ng mga estudyante. Mga college student na yata mga ito base na rin sa logo ng suot na PE uniform ng mga to. Nakakahiya mang aminin ay noon lang siya nakarating sa lugar na iyon. Sa di kalayuan ay natatanaw niya ang matayog na Quezon Memorial Circle Tower. It was pretty nice, lalo na tahawak pa rin ni Frank ang kamay niya. What do you expect to find here, Shaira? Pukaw na tanong na sa kanya ni Frank. Nilingon siya si Frank, pero dagli rin niyang binawi ang tingin dito. Masyado kasing seryoso ang itsura nito at hindi siya komportable sa ganoon. Parang nagiging ibang tao si Frank kapag hindi ito nagbibiro. Honestly, hindi ko alam. Sagot niya rito. Sa totoo lang, sa unang pagkakataon ay ayaw niyang pag-usapan nila sina Kiko at Chacha. Mas gusto niyang tanungin si Frank kung bakit nito hawak ang pasmado niyang kamay. Mas gusto rin niyang malaman kung bakit ganun ang pakiramdam niya. Iyong parang hindi nakasayad ang mga paa niya sa lupa. Bakit nakangiti siya kahit na wala silang napapag-usapang nakakatuwa? Bakit nararanasan niya iyon kay Frank at bakit kay Frank lang? Because she had never been like that with any of her ex-boyfriends. Pero hindi nito nakakayang diretsahin. Marahil natatakot din siyang maging sagot nito. What are we doing, Frank? Nais na niyang itanong dito. Pero sa halip ay ibang lumabas sa bibig niya. Maganda pala rito. Oo nga. Pagsang-ayon nito at sa tingin ko, alam ko na kung bakit gusto rito ni Kikoy. Nilingon uli niya ito. Mas naging matapang siya sa pagkakataong iyon dahil gusto niya makita reaksyon sa mukha nito. Bakit? This is an interesting place filled with interesting people.
Inuso nito ang mga college student na dumaan sa harap nila. His face was filled with humor again and she was glad about it. Anong tingin mo sa mga yon? Di college students, sagot niya habang sinusundan ng tingin ng mga dumaang college student. 2 babae, 2 lalaki at isa mukhang bakla base na rin sa paglalakad nito ng pakending-pakending. College students lang? Use your imagination, Shaira. Panghihikayat nito sa kanya. Yung may ribbon na pula na naka-makeup, yan si Jaja. Hanap ko makapag-makeup sa labas kasi sa bahay nila, bawal niya sa kanya. Produkto siya ng conservative parents. Natawa siya sa sinabi nito. Ang galing nito mag-imbento ng kwento. He squeezed her hand. Gently he didn't laugh with her but she could see laughter in his eyes. Ikaw naman, sabi nito na nakatitig sa mukha niya. Galingan mo ha, baka ma-turn off ako. Something inside her tummy reacted at his words. Ayaw yata niyang ma-turn off si Frank kaya pinilit niya mag-imbento ng kwento kahit hindi pa niya yung ginagawa sa buhay niya. Pinilit niyang dahil gusto rin niya itong mapasaya. Yung lalaki na matangkad na nakaakbay kay Jaja, si King yun. Frustrated naging varsity player ng basketball team pero never na nakapasa sa tryouts. Pwede, komento nito. Yung bading, si Venus yun. Hindi naman talaga yan bading. Nagbabading-badingan lang para makasama yung crush niya na nakatirintas ng paikot-ikot na may highlights. Si Aika yun, dugtong niya. Ampon ng 2 bading kaya fabulous palagi ang hairdo. Nice ha, yung isa pang lalaki na nasa likod niya. Ay, hindi kasali yan sa original members. Nakikitrompa lang kasi walang ibang friends. Pagkasabi niya niyon ay sabay silang natawa. Marami pang walang kamalay-malay na nilalang ang ginagawa nila ng kwento. Ang mamang sorbetero, ang isang biker na napadaan lang, mangilan-ngilan na magjowa, mas marami pang estudyante at ilang mga bata. Lumingon sa kanya si Frank. Itong babae na nakapink na may ka-holding hands na gwapo. Ano namang storya niya? Anito nang itinutukoy. Hindi lang yata damit niya ang kulay pink ng sandaling iyon, kundi magating ang mga pisngi niya ay nagkulay pink na rin dahil sa tanong nito. Ah, yun ba? Siya lang naman ang pinakamaganda dito sa buong circle. That's true. Tumangutangon sang-ayon nito na malawak pa ang nakangiti. Saka parang patay na patay siya sa pogi, no? Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Tumawa lang na malakas si Frank. Kung kurutin kaya niya ito sa mga pisngi nito. Nag-alternate sila sa pagsasabing oo kaya at hindi kaya habang iniiligan nito ang mga kurot niya rito at hindi pa rin nabubura mga ngiti sa labi nito. Sa LRT station na monumento sila dumiretso pagkagaling nila ni Frank sa circle. Gusto pa sana nilang magtagal pa roon para bisitahin ng mga labi ng pamosong presidente o ang Last Pharaoh o ang World Peace Bell o kaya mag-zipline pero naisip ni Shaira na baka gahulin na lang sila sa oras. Gusto rin kasi niyang puntahan ang LRT station sa monumento sa parehong araw. Hindi na siya tinanong ni Frank kung bakit sila nagpunta roon. Perhaps he knew that she didn't really expect to find Kikoy there. Baka naiintindihan nito na gusto lang niyang puntahan ang mga lugar na binanggit ni Kikoy sa sulat nito and to see the place from Kikoy's point of view. Sa kauna-unahan di pagkakataon, pakiramdam niya naiintindihan na niya ang hinanakit ng lalaking labis na nagmamahal kay Chacha. How painful it could be to see many people going about their usual business when he can't even begin to move on. Bakit hindi tumigil ang mundo para ipagluksa ang pagkawala ni Chacha? Dahil sa pangulit ni Frank, sumakay rin sila sa LRT. Babalik na lang daw mamaya sa monumento. Nasanay na siya sa pagiging spontaneous ni Frank. Hindi niya ito katulad na kailangan na magplano muna bago kumilos. With him, there was really no plan except to have fun. Pagkasakay nila sa LRT, nakatayo sila at mainit pa rin ang pakiramdam niya. Katabi lang niya si Frank at kahit hindi naman siksikan ay nakikisiksik sa kanyang mokong. She could smell him. The heat was mingling his manly scent. Parang mas masarap pa iyong amuyin kaysa sa milk tea. Namalayan na lang niya na may dumampi sa kanyang noo. Kamay iyon ni Frank. Ipinakita nito sa kanya ang palad nito. Pawis mo oh. Kinuskos niya ang kamay ang parte ng kanyang noo na hinawakan nito. Her skin was tingling. She really didn't mind his hand touching her forehead. In fact, he could touch her all he wanted. But she had to react by saying something silly. Siguruhin mo lang na malinis ang kamay mo ha.
Oo naman, nito na may pilyong ngiti sa mga labi. Nalipat na mikrobyo sa noo mo eh. Nginitian siya nito. Dumako ang mga mata nito sa mga labi niya. Nabura ang ngiti nito at huminto ang LRT. Nawala sa paningin niya ang mga pasahero at nagsimulang tumugtog sa isip niya ang Ordinary Day ni Vanessa Carlton. Ngumiti uli si Frank sa kanya. Ipina-insure mo yan? Nitong hindi niya alam kung anong tinutukoy nito. She was temporarily just a romantic junkie who lost her romantic moment, and like the junkie that she was, her mind was screaming. Ibalik mo yung moment, yung ngiti mo, yung kanta ni Vanessa Carlton. But she managed to ask with fake composure. Alin? Yung lips mo. Yan ang nagpapalao sa career ni Angelina Jolie. Seryosong sabi nito. At naway makahanap din ng sarili kong Brad Pitt. Bumulong-bulong si Frank, pero naririnig naman niya ang sinasabi nito. Napangiti siya at sa isip niya ay muling tumugtog ang kanta ni Miss Carlton na ka-alternate na ibinubulong ni Frank. Anin mo pa si Brad Pitt, nandito naman ako. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.